Hobby ko na ang panonood ng movie since I was a child. Pero nung pandemic, mas lalo akong nahumaling dito. Ito nga pala yung aking top 5 recommended movies. Kung mahilig ka sa thriller, action, and mystery, at dapat mong masubukan tong 5 na to. Imagine this, inaya ka sa isang date and everything was going well, tas kayo pala yung gagawing pagkain. Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. It is Margot, first date with Tyler. Kumain sila sa isang fine dining restaurant na nakalocate sa isang isolated na isla. Lahat ng mga taong imbitado lamang dito ay ang mga mayayaman at bigating tao. Si Chef Slowick ang gumagawa ng mga pagkain. Siya ay napaka-detailed at napaka-passionate sa paggawa ng pagkain. Sa sobrang mamahalin ng mga pagkain, yung di mo na ma-pronounce yung pangalan ng mga sinaserve. Si Chef Slowick, ginagawa niya ang mga dishes to look like art. Chef Slowick has a team that works precise and calculated. They had no room for error. Ang hindi nila alam, lahat ng ginagawa bago i-serve ang pagkain ay part ng ritual. It turns out, lahat ng mga taong andon ay mga biktima na kapag kumain ka, you will become a part of the menu. Kapag hilig mo ang disturbing thriller, isa to sa dapat mong mapanood. Mapapaisip ka kung paano makakatakas si Margot sa isla na yon. This movie is 10 out of 10 for me. You will learn about the greediness ng mayayaman at makapangyarihang tao na walang interest sa ginagawang dishes ng chef. Andun lamang sila para sa luxury. From the movie title itself, this movie is all about chasing storms. Yung tipong mapatanong ka na lang kung sino ba yung nasa tamang pag-iisip para mag-chase ng storms, diba? Guys, whatever's in there, it's big and it's moving fast. Drive! Go! They don't just chase storms, but they chase storms para mapag-aralan ang lakas ng isang tornado. Alam din nila yung kung saan papunta ang direksyon nito. At higit sa lahat, plano nilang mapakalma o mapatigil ang tornado. Atin hindi common ang tornado, but in the US, mas madalas itong mangyari. The movie's main characters are chasing storms, which is napakadelikadong gawin. Kaya napaka-exciting at thrilling ng movie na ito. They are putting their life in the line, which is sa first part ng story, nawalan ng kaibigan si Kate Carter dahil sa kanyang research na mapakalma ang tornado. As a disaster movie, Twisters is very successful since it is ridiculous to put yourself inside the tornado, but at the same time, they're doing it since they have passion and mahal nila ang ginagawa nila. The movie scenes was surreal since mararamdaman mo na feeling mo nasa loob ka rin ng tornado. Especially si Glenn Powell, yung isa sa mga main character. Kilala naman natin siya na isang batikang aktor. Overall, this movie is fun and thrilling. Kaya isa to sa dapat mong mapanood. Thriller movie baka mo? No exit. Madaming moments na napakaba at napaisip ako sa movie na to. Darby ay isang recovering addict na nakatira sa rehab center. Isang araw, may na-receive siyang tawag. Ang kanyang nanay daw ay may sakit at malubahan na ito. Kahit gusto niya pumunta sa nanay niya, ayaw siyang payagan ng mga doktor at pamilya niya since nasa rehab pa siya. Naisipan niya na lang na tumakas. Habang bumabiyahe siya papunta sa hospital, abutan siya ng isang bagyo o snowstorm. Kaya hinarang muna siya ng mga polis kasi sarado yung daan dahil makapal yung snow. Sinabihan siya ng polis na pwede siyang mag-stay o magpalipas ng oras sa rest stop since bumabagyo pa. Pagpunta niya sa rest stop, may nakita siya dito ang 4 na tao. Isang couple na si Ed and Sandy, si Ash at si Lars. Noong lumabas siya para tawagan ng pamilya niya kasi mahina yung signal sa loob, may napansin siyang isang van. Pagsilip niya sa loob ng van, may nakita siyang isang batang nakatali. At sa sobrang kaba niya, nagtago siya at tumawag sa 911. Pero dahil bumabagyo, walang signal. Sa mga sumunod na pangyayari, kailangan niya magpanggap at malaman kung sino ba talaga sa 4 na yun ang kidnapper.
Dahil dito, nahirapan siya kung sino ba ang dapat niyang pagkatiwalaan. At dito na nag-start yung story. Pati ako mismo na nanonood ay hindi ko alam kung sino yung kidnapper. Yung bawat scene na pinapakita yung ugali ng isang karakter ay mapapaisipin na lang na siya ba yung kidnapper. Sa movie na to, bawal ang judgmental. This movie proves to me that how you make a strong character, especially makikita sa main character na si Darby. Kung mahilig kayo sa movie na mapapaisip at kakabahan kayo, dapat nyo mapanood to. 2019 movie, Escape Room. It is all about the 6 participants who joined the Escape Room Challenge. On the hillside, little boxes made of ticky-tacky little boxes on the hillside, and they all look just the same. Sumali sila para masubukan at malaro ang mga puzzles at challenges na nandun. At para din manalo ng $10,000. Pero wala silang kaalam-alam na napakadelikado ang kanilang pinasok. Intense at napaka-unpredictable lang movie na to. Lalo na sa mga scenes na sinusolve nila yung mga puzzles. This movie is all about survival. Dahil hawak ng nagpapatakbo ng game ang kanilang buhay. Nasa kanila na lang kung paano sila makakaligtas sa bawat challenges na naharap nila sa bawat stages. This movie will taught you how to survive in life and death situation, which is pinapakita ng main character na si Zoe na mayroon siyang will to live. If you love watching survival movies, isa to sa dapat mong mapanood. Nagsimula ang takbo ng storya nang na-scam ang kaibigan ni Mr. Adam Clay na ginanapan ni Jason Statham, na kung saan nakuha lahat ng mga scammer ang kanyang pera, pati na rin ang pera ng foundation na siya ang naghahawak. Dahil dito, siya ay nagpakamatay. Place was crabgrass and weeds, and you brought it back to life. Mrs. Parker and I were friends. She was like family. She was the only person who ever took care of me. I just got a message saying that there's a problem with my computer. Yes, ma'am. We got this. Nang nalaman ni Mr. Clay ang pulot-dulo ng pagpapakamatay ng kanyang kaibigan, siya ay nagiganti at hinanap mismo kung sino ang nagpapatakbo sa mga scam company na yun. Malas na mga scammer dahil si Mr. Clay ay isang dating beekeeper. Ito ay grupo ng mga secret agent. So hinanap niya yung mga scammer at siya mismo ang nagparusa sa mga ito. Ang leader ng mga scammer ay si Derek Danford na anak mismo ng presidente. Kaya malakas ang loob na wala makakapigil sa kanyang mga ginagawa. Dito magiging thrilling na ang takbo ng storya. Dahil mapapaisip ka na lang kung paano malalabanan ni Adam Clay mag-isa ang lahat ng kalaban. Kung mahilig ka sa mga action scenes, isa to sa dapat mong mapanood. Since punong-puno to ng action, napaka-realistic at napakaganda ng execution. Kasi si Jason Statham ang gumanap. Tindig pa lang niya, nakakasindak na, di ba? Isa pa sa reason kung bakit nyo dapat mapanood to. Dahil ang movie na to ay may moral lesson at awareness na beasts are like humans, wasps are like corrupt people and organizations.